Magandang araw sa inyo mga banateros, at eto na naman, pag-uusapan na naman natin ng mga maiinit na issue sa ating lipunan. At eto nga, alam nyo ba, ang isa sa mga trending itong mga nakaraang araw ay walang iba kung hindi yung pagdinig po sa Quadcom. Pero gayon pa man, marami ho ang nagsasabi na yung nangyari daw doon ay disadvantage, ika nga. Ibig sabihin po, ito daw po ay disadvantage sa mga Duterte, particular na kay Pangulong Duterte, dahil po siya daw po ay maaari ng kasuhan ngayon. Yan po ang pinapalabas ng mga pingklawan, mga pingtae, at saka ng mga loyalist na mga tanso. Yan ho ang kanilang pinalalabas. Pero gayon pa man, alamin po natin ang katotohanan. Mamaya ho, may kikwento po tayong malupit sa bandang dulo. Abang-abangan nyo po, panoorin nyo hanggang dulo dahil marami po tayo kikwento ngayon. Marami tayong ilalahad na katotohanan para maunawaan po natin ano ba talaga itong nangyari sa Quadcom. Ito po ba ay menos o disadvantage kay Pangulong Duterte? Ito po ba ay nakabawas sa kanya? Ito po ba ay maaari nang gamitin upang siya ay hatulan at akusahan at makulong? Hindi lamang po sa ating bayan, pati sa ICC. O, abangan po natin, panoorin po natin ito. Maiging maintindihan natin ang mga issue patungkol sa ating lipunan. Kahit nag-admit na, asan na yung mga victim? Asan na yung mga complainant? The complainant should come out. Sa kabila ng pag-amin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig kahapon ng House Quadcom na mayroon umano siyang mga pinatay, ayon kay National Bureau of Investigation o NBI Director, retired Judge Jaime Santiago, kailangan pa rin na may lumutang na mga biktima o complainant para makasuhan ang dating punong ehekutibo. Yan. Dahil dyan, you're out. Hindi naman. Hindi, kasi alam mo naman, pag ikaw ay hindi pumabor sa kanilang script, you're out, di ba? Ganyan sa bayan natin ngayon Hindi, pero gayon pa man, alam nyo, tama ho yung sinasabi ho ni NBI Director. Sabi ko nga ho sa inyo, ito ho ay judge. Ito ho ay former judge, retired judge, ika nga. So ibig sabihin, alam po nito ang batas. Gayon din ho si Pangulong Duterte. Hindi ho porket umamin ka na, may pinatay ako. Sino yun? Hindi ka pwedeng hatulan ng husgado at sabihin na, ikaw, pinatay mo ang demonyo. O di kaya pinatay mo, namamatay tao ka dahil dyan. Sa pag-amin mo na pumatay ka, ikaw ay makukulong na. Hindi pwede. Dapat may complainant, may tao, ika nga. Kasi, kita nyo naman ang ginawang style o strategy ni Pangulong Duterte. Ginawa niyang tanga yung mga nasa kamara. Totoo naman di ba? Ay, tingnan ninyo, panoorin nyo na maigi, ginagawa at pinaglalaroan niya. Mamaya may papakita ko sa inyo ginawa niyang tanga. Mamaya, unya-unya. Isa pa, sandali lang. Kasi nga, alam mo, ang problema kasi dito sa mga nasa Quadcom, puro po sila mga bagito, ika nga. Pagdating mo sa batas, ito ho yung mga masasabi mong ang karunungan ay nasa libro. Alam nyo, kasi malaki ho ang difference niyan Malaki ho ang difference ng karunungan mo dahil lang nag-aral ka. Hindi ko sinasabing huwag ka mag-aral, ay importante na ikaw ay mag-aral at ikaw ay may alam pagdating sa batas. Pero pagdating na sa ground, yung application, ika nga, kung papaano ka makakasuhan, kung papaano ka makakakuha ng probable cause, kung papaano ka makakakuha ng beyond reasonable doubt na judge, yung judgment sa'yo, napakahirap po niyan. Kaya nga sinasabi ni Pangulong Duterte, umatay ako. Bakit? Ng DDS. Ano? I claim full responsibility. Di ba yung mga ganyan-ganyan litanya si Pangulong Duterte? Ano nangyayari? Na-excite ang mga tanga. Hindi totoo po walang biro. Na-excite ang mga tanga. Uy, naku, umamin. Naku, pwede na ikulong yan. May gayaan silang eksena. Umamin na yan. Pwede na ikulong yan. Masyado silang excited. Hindi nila alam. Pinaglalaroan lang sila ni Pangulong Duterte. Alam mo, si Pangulong Duterte, matanda na. Tumanda na ho yan bilang piskal,
mayor, congressman, at lalong-lalo na presidente. Tumanda na po yan na nandyan. Tapos sasabihin nyo, ang magtatanong sa kanya, yung mga bagitong hindi man lang naging trial lawyer. Di ba? Tama, mali? Yung mga hindi naman yan na naging trial lawyer, wala hong mga alam niya mga animal na yan. Tapos magmamagaling. Ilang dating huwes, paliwanag ni Santiago, dapat may magpatotoo para formal na maisampa ang kaso sa husgado. Kahit magsisigaw ako ngayon na marami akong pinatay, pero wala naman dumadating na complainant against me, hindi ako pwedeng makasuhan. Ganun po yun. Dagdag pa nito, kahit ang NBI ay hindi magsasagawa ng investigasyon kung wala namang handa na magreklamo. Kahapon, nandun yung mga victim ng alleged victim ng EJK, extrajudicial killing. Kung may magka-come out sa kanila and openly file a complaint, then we will investigate. Kung wala naman kaming maimbestigahan. Si Executive Secretary Lucas Bersamin na dating punong maestrado ng ito pa, punong maestrado ito ibig sabihin na sa Supreme Court ito dati, tingnan nyo sasabihin ito. Korte Suprema, sinabi na mahirap magbigay ng hatol sa pahayag ng isang tao. Having been myself a judge for 34 years, when you say something, it's really not easy to make a judgment based on what one says or that. Yan nga yung sinasabi natin kasi hindi pwede. Hindi pwedeng kunwari ako, sabihin ko, ako ay nagnakaw. Kailangan mong patunayan ngayon sa husgado. Ano ba ninakaw niya? 'Di ba? Sino ba ninakawan niya? Hindi porket sinabi ko, ako, nagnakaw ako. Kaya nga yung iba dyan, aamin na sila scammer. Di ba? Inaamin nila ako, scammer ako. Pero bakit di makulong? Kasi nga po, sino ba ang in-scam? Sino po ba magrereklamo na na-scam siya nitong tao na ito? Yung iba naman, hindi umaamin na scammer, pero scammer. Marami nga, vlogger. Yung mga panay message sa mga OFW tapos i-scamin. Hindi sila umaamin, pero may na-scam sila. Yun ang totoo. Ikaw talaga. Ikaw talaga ba natbay? Hindi, totoo naman, di ba? Ito nga, sinasabi nga ni Executive Secretary, hindi porket umamin yung tao, makukulong na. Kailangan yung patunayan. Sino ba yung taong pinatay niya? Kailangan magreklamo yung yung nagsabi na sila ay pinatay. Anong ebidensya nila? They have to prove it in court. Hindi porket ang ebidensya namin inamin ni Duterte. Ang inamin ni Duterte ay siya mamamatay tao ng kriminal. Wala naman po siyang inamin na ako mamamatay tao ko dito sa tao na ito, pinatay ko ito. Ito, pinatay ko ito. Wala siyang ganun. Kaya nga napaka-imposible mga kababayan. Alam nyo mga kababayan, tanga lang talaga yung marami sa mga kamera. Ayoko nilang banggiting Quadcom pero marami talagang tanga doon. Kasi tuwan-tuwa sila Tuwan-tuwa sila, napaamin namin si Duterte. Ngayon ang tanga nito mga to. Akala naman nila may mangyayari doon. At sa katunayan mga kababayan, yan pa nga ang nagustuhan ni Pangulong Duterte. Alam nyo, ikikwento ko sa inyo, bakit gusto ni Pangulong Duterte yan, Mamaya-maya. Not say. I will leave that to the one who will appreciate the evidence, if that is called evidence. Samantala, inihayag din ni Bersamin dahil hindi na obligado ang Pilipinas na makipagtulungan sa ICC dahil hindi nakasabi nito ang bansa, pero may ibang paraan para makuha nila ang jurisdiksyon sa dating presidente sa pamamagitan ng International Criminal Police Organization o Interpol. Under our protocols, the Interpol could effectively request by red notice the Philippine local law enforcement agencies to effect the process. Dan Diamento, UNTV. So ayan ayan po, kasi nga alam nyo, ang gusto kasi nilang talaga mangyari, makulong ang mga Duterte, especially si Pangulong Duterte. Para feeling nila meron silang makukuha ang benepisyo o paggaganti, ika nga. Ang hindi ko kasi nila maintindihan mga kababayan,
Ito ho'y estratehiya ni Pangulong Duterte. Kaya nga kung maalala ninyo, di ba, meron pa silang pag-uusap ni VP Sara Duterte. Kamusta ang ano ko? Sabi niya, best actor. Anong ratings ko? Mantakin mo, ganunin. Alam mo yon, sabi ko nga, kakaiba talaga ito mga Duterte. Ito yung harap-harapang ginagago nila yung Quadcom. Tapos at the same time, mga kababayan, at the same time, sila po ay nakakapuntos sa taong bayan. Paano ko kako manasabi ang gayan? Kasi ganito lang, simple lang ha. Si Pangulong Duterte alam naman po natin, nakilala siya at nanalo siya dahil sa mga pahayag niya na papatayin ko kayong mga kriminal. Tataba ang mga isda sa Manila Bay. Tandaan ninyo, huling Pasko nyo na yan. Yan ang dahilan kung bakit po siya nanalo. Wag mo nating kakalimutan. Ang problema po kasi dito sa mga animal na to, na mga mayayaman, mga piling VIP, may mga security naman yung mga animal na yan. Punong-puno ng staff yan. Naka-bulletproof pa mga sasakyan yan. So hindi nakakaramdam ng krimen yan. Di ba po? Ligtas sila palagi. Kaya hindi nila alam ang tunay na kalagayan ng mga Pilipino na takot sa kriminal. Hindi ka pwedeng lumakad sa, alam mo yun, sa karsada ng hindi kinakabahan. Di ba po? Wala ho silang ganyan. Kaya hindi ho nila alam kung ano yung damdamin ng mga Pilipino. Ang damdamin ng bawat Pilipino ay takot. Sige nga ho, tanuin ko kayo, sino sa inyo ang matapang na maglalakad sa gabi na madilim? Wala ho. Yun yung iba sa inyo, minsan nagmamadali pang umuwi dahil nga sa ayaw nyo abutan ng gabi dahil dadaan kayo sa iskinita, dadaan kayo dun sa mga kanto-kantong daming nagiinuman, daming adik. Marami ho sa inyo ganyan ng kalagayan ngayon. Alam ko ho yan. Dahil marami ho tayong kakilala. Marami pa rin po tayong mga kaibigan na nakatira sa mga ganyan. Natatakot sila. Sabi, ano ba nangyayari ngayon? Bakit ganito? Kesa na ma-feel safe kami, kami naman ang takot naman ngayon. Dati, meron na kaming pakiramdam na, kriminal ka, adik ka, bukas patay ka na. Ngayon hindi. Kriminal ka, adik, bukas patay na ako. Totoo ho, may ganun nung pakiramdam ang mga Pilipino. Hindi ho alam ng mga congressman yan. Kaya nga, nakapunto si Pangulong Duterte by saying, I will kill the criminals. And I killed the criminals. Mantakin mo, lalo pa nilang idinidiin, mamamatay tao ka ng mga kriminal. Hindi mo sila binibigyan ng due process. Mga kababayan, sa totoo lang ho, hindi ho siya ito. Alam niyo ba bakit sumikat si Tulfo? Bakit sumikat si Rapi Tulfo? 'Di ba? Inis na inis ho yung si Atty. Cabutas diyan kasi nga daw kesyo parang inilalagay yung kamay, yung batas sa kamay ni Rapi Tulfo. Tapos galit na galit si Atty. Cabutas diyan, 'di ba? Yung hanap ng butas kay Tulfo. 'Di ba? At hindi ko kinukonsinte yung estilo ni Senator Rapi Tulfo na dinadaan sa kanya at hindi na sa due process. Hindi ko kinukonsinte yon. Pero unawain natin kung bakit siya sumikat. Unawain natin kung bakit siya tinatakbuhan ng tao. Unawain natin bakit 3 Tulfo ang papasok ngayon sa Senado at lagi ho silang top. Alam nyo kung bakit? Alam nyo? Hindi dahil sa Tulfo kuno lang yan. Dahil ang tao nakakuha ng hustisya through them. Hindi ko kinakampihan dito ang mga Tulfo pero nililinaw ko lamang po dito ang kalalagayan ng mga Pilipino. Minsan, marami ho sa mga Pilipino hindi ho naniniwala sa proseso dahil ang proseso, lagi nilang sinasabi, para sa mga mayayaman lang yan. Pag mayaman ka, lusot ka sa kaso. Di ba, yun yung harap-harapan na hulihan ng diniliberan ng droga, hindi nakulong. Tama, mali. Takot, ho sila in other words, parang sawa na ho sila, pagod na ho sila. Dahil kami lang naman na nakukulong niya sa hustisya na sinasabi ninyo. Kami lang naman na nadadali ng due process.
Pero paano pagka mayaman na? Oh, magaling ang abogado, may pera abogado. Oh, lahat na gagawin ng abogado para maligtas yung kanilang kliyente. Oh, kaming mga walang abogado, kaming may hirap, wala kaming tatakbuhan. 'Di ba? Kaya nga marami sa kanila tumatakbo sa mga tulpo eh. Oh, hindi ko sinabing tama 'yun ha. Gayunpaman ganun ang kanilang puso. Kaya nga yung sinasabi ni Pangulong Duterte na papatay ko kayong mga kriminal. Oo, enganyuhin ko na silang lumaban. Para talaga barilin na sila. Yung tipong Fernando Po Jr. Bumunot ka, bumunot. O, diinahan siya. Tama, mali. Di ba? Kasi nga, alam mo natin na yung mga adik na yan, yung magtataka kayo, harap-harapang nagdodroga, harap-harapang nagpapalitan ng droga sa karsada. Bakit hindi mahuli-huli? Because, quote-unquote, doon sa bulok na prosesong dinadaanan. Tama, mali. Di ba? Bakit? Mayaman yung mga yan eh. Oh. Ano lang sila, ibibail lang sila nung kanila. May alam mo nila yung batas para ikutan eh. Oh, ito lang ang porsyento na dadalin mong droga para medyo hindi ka matuloy-tuluyan. O di kaya bibilhin yung, hindi natin masabi, may mga tiwali din pulis, di ba? Sabi nga ni Pangulong Duterte, you do not understand. Ang laking pera kasi dyan. Kung bayaran yung pulis, mo lang baliin mo lang yung ebidensya para itong tao ko makawala. Gagawin, pag-mishandle ng evidence, di laya na ngayon yun. Di ba ho? Kaya nga sabi ni Pangulong Duterte, at the same time, may mga matitinuding pulis, matitino. Sila ho naman ay huli ng huli. Tapos pagdating naman sa korte, dismisso yung kaso. Hirap na hirap po. Kaya nga sabi ni Pangulong Duterte, pag nakita nyo na, pabunutin nyo na. Di ba? Para hindi na dumaan sa mahabang usapan nyo. Akala ho ngayon nung mga congressman nating walang alam, nakakapunto sila doon. Hindi nila alam, yun ang gusto ng taong bayan. Yung tipong makakakuha kagad ng mabilisang hustisya. Alam naman po natin ng justice sa Pilipinas, grabe ho, ang tagal. Hindi ho natin masisi yung korte, syempre kailangan busisiin talaga na maigi. Paano kung yung ebidensya nagkayarian? Ibig sabihin, mishandle. O di kaya naman delaying tactics. Ang hirap po talaga eh. At the same time, apakarami hong kaso. Kulang ang judge. Di ba ho? Kulang ang korte. Napakarami hong kaso. Kaya yung iba, ilang taon na tumatagal bago humano. Ang problema ho dyan, di ba? Pagka ganyan, minsan nakakalaya na. Wala na hong talagang syempre, yung iba nga nakakulong na, lumalabas pa. Mantakin mo, nakakulong na, nakakapamasyal pa. Saan nga nakakita ng ganun? Di ba? Sa Pilipinas lang. Kaya nga, akala nila, bawas pogi points kay Duterte, hindi nila alam, yun ang gusto ng mga taong bayan. Tama, mali. At the same time, ito pa nakapuntos din si Pangulong Duterte sa mga pulis, sa mga uniform personnel. Bakit kanyo? Kasi paulit-ulit na sinasabi, hindi nyo napansin, paulit-ulit na sinasabi niya, akin yan, sagot ko yan. Alam nyo ba nararamdaman ng pulis yan lagi? Nararamdaman ng pulis na iniiwan sila sa ere ng mga boss nila. Sila yung gagawa ng trabaho, sila yung magtatrabaho na maigi, tapos pag nabayaran ay nasa taas, hindi natin alam kung sino yung nambayad. Besto, pag nabayaran na sa taas, ang makakasuhan na lang yung mga nasa baba. Di ba? Magkakaroon na lang ng mga sacrificial lamb. Kaya nga sabi ni Pangulong Duterte paulit-ulit, akin yan. Sagot ko yan. Ako ang sasagot yan. Tapos dinidiin pa nila. Etong isang araw, meron ako napanood na balita, umamin talaga yung spokesperson ng PNP na talagang may binigay na I think it was 1 million or something. Narinig ko ng ganun. Sabi ko nga, kita nyo na. Kahit pulis, naiintindihan na maganda yung ginagawa ni Pangulong Duterte. Di ba? Kasi
pinalalabas ng kamera na mali yung reward system. Pero yung mga pulis sa totoo lang, tuwan-tuwa doon. So sino ang kumampi ngayon kay Pangulong Duterte? Taong bayan? Sino pa? Uniform personnel. Can you just imagine this? Without conducting a rally, without conducting anything na would convince people to join the fight of Duterte, nakuha niya yun. Through a wide perspective o kaya sa isang malaking audience, through that hearing. Ang dami kong nakilalang pulis. Ang dami kong, ayoko na lang sabihin. Ang dami kong friendship na pulis na during Quadcom, nag-share. Sinishare nila yung mga sinasabi ni Pangulong Duterte. Ang tapang nila na talagang sinishare nila, uy, ito talaga yung ama namin. Ito talaga yung tatay namin. Ito yung talagang amin. Kami yung inasa isip, hindi yung mga kriminal. Totoo, walang biro. Ang dami ho sa kanila ganun ang nasa isip. Ang dami ho sa kanila po na tuwan-tuwa nung nagsasalita na si Pangulong Duterte. Nagpapalakpakan pa habang nasa presinto sila. Tuwan-tuwa ho sila sa sinasabi ni Pangulong Duterte. Ang dami ho niyan. Kung kayo, pulis, nanonood dito, sabihin nyo, aminin nyo na dyan. Mag-comment kayo, oo. Ako, may kamag-anak akong pulis, tuwan-tuwa. Ganun. Comment nyo dyan, oh. Asawa ko pulis. Tuwan-tuwa. Oh. Di ba? Tama, mali. Ang dami ho. Ibang takin mo. Napanalo, alam mo yun, nakuha ni Pangulong Duterte yun sa pamamagitan ng Quadcom. Akala naman ng Quadcom, nakakakuha sila ng puntos. Akala nila yun, nakakakuha. Tuwan-tuwa sila. Umami si Duterte. Umami na may reward. Umami, no. Hindi nila alam. Yun ang gusto mangyari ni Pangulong Duterte. Nationwide na mapaalam sa taong bayan na galit ako sa kriminal. Kakampi ko kayong mga Pilipino na nagagalit sa mga kriminal. Kakampi ko kayong mga pulis at mga sundalo na lumalaban sa mga kriminal. Yun ang gusto ni Pangulong Duterte na i-convey na message sa lahat ng tao. Nakuha niya yung sa Quadcom. Pero itong Quadcom, hindi nila alam na yun ang gusto. Tatanga-tanga nga eh. Diba? Tatanga-tanga nga eh. Ito. Papakita ko sa inyo isang taong tuwan-tuwa. Akala niya nakapuntos siya, pero bandang dulo, nayari siya. Maganda ko kasi ito eh. Ito yung sinasabi ko sa inyo na hindi nyo kayang ikulong si Duterte kasi nga, mautak ko si Pangulong Duterte. Kahit nandun na sa corner, akala nila corner na, umaming kang DDS, di ba? Umaming kami ganito. Akala mo, corner na. Tama, mali. Ito. Papakita ko sa inyo ito. No, you mentioned some of your chief of police of Davao as being members of your death squad. But at another time, you mentioned you had a personal death squad na hindi po kapulisan. You mentioned, I think, at least you had 7 members here. Well, as mayor, I was fighting crime. I was fighting the insurgents. So parang sinasabi nitong congressman na ito, di ba umaming kami DDS? Ito naman, umamin na. Remember na hindi mo lahat maano yung it's Mindanao. The insurgents were active, the criminals are active. You cannot utilize all the policemen there. You have to have some mga civilians who were there in the insurgency na napasok sa iyo. No. That's a complicated matter. Pag ka pumasok diyan, hindi mo alam yan eh. Abogado daw kasi ito eh. Huwag ka nang pumasok dyan, wala kang alam dyan. Parang kita mo, parang iiyak na ito. Wala kang alam kasi dyan, huwag mo nang pasukin yung DDS kasi sinasabi ni Pangulong Duterte dito, inaano niya dito, yung mga DDS, yung mga hindi uniform personnel na may alam. Okay? At ito mga to, tumutulong ito.
Ito kasi isa, gusto niya i-point out, tama, kumuha ka ng mga vigilante na papatay. Ganun ang pinalalabas nito. O, ngayon, pinaglalaroan siya ni Pangulong Duterte na wala kang alam dyan. Ito kasi yan, ito DDS. O, tingnan nyo ha, ito si ano, gusto niya talagang idiin. Hindi. Kailangan madiin sa'yo yung DDS. Sino yung mga mamamatay tao na yan? Yung pulis, iba yung trabaho nila, but there are activities there which you have to men from galing sa kanila, galing sa mga nagsurrender. O, sabi niya, nako, ayan na. O, umaamin na meron talagang mga hindi pulis na kinuha si Duterte para patayin ang mga kriminal. Ito na. O, ito. Hindi mo kasi alam, diretso lang yung istorya eh. That is why it is good. Mayroon tayo nito that I can clarify everything. Once and for all. Wala man akong tinago. Why would I form for what? And I agree, Mr. President. We're here to clarify all of these. Yes, yeah. Kala niya nakakapunta siya. I agree. I was responding to your question because, pardon me, it borders to sometimes, I will not use the word, it's sometimes a conclusion that borders into Well, Mr. mayor ako, presidente ako, ganun ako gagago. You think? Nako, ayan na, kinabahan na si Utoy. Utoy! Ito pa lang si Y. Ito kasi ang talaga may-ari ng, sa tingin ko ito may-ari ng One Rider Party List. Oh, totoo, sa tingin ko kasi si Busita parang ano eh. Hindi naman sa ano mga kababayan, pero parang siya lang yung figure. Ika nga, siya lang yung puppet. Ako, agree ako kay Busita na mag-solo. Okay ako doon. Parang ano nga lang siya, ginamit lang siya kasi second nominee lang si Busita eh. Ito talaga ang number 1 nominee. Ibig sabihin, ito may-ari. Gano'n naman usually sa party list eh, di ba? Kukuha ng sikat, pero ikaw yung number 1, pero yung sikat yung number 2. Kaya nga mga kababayan, kung ako sa inyo, huwag nyo na iboto tong One Rider Party List. Wala naman na si Busita, tumatakbo ng senador eh. Kung gusto nyo si Busita, iboto natin si Busita as bilang senador. Huwag na natin iboto ito. One Rider, wala na siya dyan eh. Kahit ba sabihin nilang, hindi, kasama pa rin namin yan. Oo, pero pag binotong One Rider Party List, hindi naman si Busita ang mananalo. Hindi naman si Busita ang congressman na. Gets ninyo? So wag nyo na iboto yung One Rider Party List. Wala namang ginawa yan kung hindi mamulitika, kung hindi sumausaw dito sa issue na to. Anong kinaugnayan niya sa mga motorista? Anong kinaugnayan sa mga rider niyang issue nito? Hindi, sige ho, sagutin niyo ako. Pag nalaman natin ng DDS, mababawasan ng cotton caps. Di ba? Pag binoto natin ng pagka binanata natin itong si Duterte, mawawala na yung mga siraulo diyan na mga LTO, di ba? Gago! Walang inalaman nito do sa pinaglalaban ng kanyang advocacy, kanyang party list. Tapos tayo, mga rider, boboto natin tong One Rider Party List. Dahil lang, tandaan ninyo, si Busita, wala na dyan. Ibig ko sabihin na wala na siya dyan, maaring membro pa siya ng One Rider Party List, pero wala na siya dyan. Pag binoto niyo yung One Rider Party List, hindi mananalong congressman si Busita. Ako, kayong mga rider, iboto ninyo si Busita bilang senador. Ayos ako dyan. Okay yan. Pero ngunit datapwat subalit, huwag nyo na iboto itong One Rider Party List. Dahil wala nang silbi. Wala na hong silbi yan dyan. Wala na hong magagawa yan. Hindi na ho pwedeng umupo si Busita pag nanalo ang One Rider Party List. Di ba ho? So hindi na apektado si Busita doon. Kung matalo man ang One Rider Party List, hindi rin apektado si Busita. Di iboto nyo na lang na senador si Busita. Ganun lang kasimple ho yun. Wala akong alam mo, tingnan mo. Nung tinatanong siya ni Duterte, nga. Sa tingin mo, stupid ako?
Tingnan mo, magsusumbong na dun sa amo niya sa harapan. Mr. President, my next question in relation to that was just the predicate, the premise po, no? Na you had a personal DDS. Gago ako? Yan ang predicate mo, gago ako? Oh, wala na, natakot na si Utoy eh, oh. Nangangatog na ano nito eh. Tuhod. Utoy. Ako nagtatanong ito tanong lang. Hindi ka ba naihi sa lawal mo? Habang ginaganyan ka ni Duterte? Hindi, ako nagtatanong lang naman ako. Tanong lang naman po yun. Wala po ako sinasabi. Hindi ka ba naihi niyan? Ako, gago ako? Ako? No, Mr. President, the question supposed to follow was that could you name those 7 people? Dinugtungan mo pa. Hindi niya talaga naiintindihan, ano? Hindi niya talaga naiintindihan na he went to a trap question. Di ba? Tinugtungan niya pa. So, sino yung 7 DDS na yun? Tingnan mo. Sabi ko, grabe, ang hina ng logic nitong abogadon to. Hindi niya iniisip na yung kalaban niya was leading to something, which is eto. Kung pwede niyo po ipangalan yung 7 members ng DDS na yan po. Members ng DDS? Your personal civilian DDS, which you mentioned is apparently counter-insurgency force. Apparently, even if they exist, why would I tell you the names now to you? Tingnan niyo yung pagtingin na yan. Tumingin siya dun sa chairman. Sir, ayaw umamin eh. Ano naman, tulungan naman niyo ako. Kasi sabi ni Pangulong Duterte, kahit ba kunwari totoo yan, kunwari lang totoo yan, sa tingin mo papangalanan ko? Biglang napatingin si Utoy. Sir, please help. Call a friend. Patulong naman. Nagigipit na ako dito. Gago! Hirap na ako, sir eh. Ba't naman kasi ako ang pinagtanong niyo nito? Ang tingin mo sa akin, stupido? Utoy, kawawa ka naman. Nawala yung ano mo nawala yung angas mo. Hindi, alam mo, yan na nangyari sa mga congressman eh. Nung lahat sila ang tatapang. Si Paduano, sino ba ito? Si Bishop. Si Abante ang tatapang nung wala si Duterte. Nung dumating si Duterte, bumait si Paduano. Abante, pinagbubula si Duterte. Di ba? Si Congressman Google, wala. Hindi makapagsalita. Si Barbers na matapang noong una, wala din. Tama, mali. Mr. President, because we're in an investigation in aid of legislation and we're ruling out that if they are in mag-legislate kayo, the drug war. Huwag mo akong isali dyan because I would be put... Ang tabang. Wala di ba? Isipin nyo kung iba yan. Halimbawa, kung iba yan sumagot, hindi sumasagot ng diretso, sigurado ako, agad-agad contempt yan. Ilan na ang kinontempt nila dahil hindi nila gusto yung sagot. Eto, ano sagot ni Duterte? Huwag niyo ako isama dyan sa investigasyon nyo. Huwag niyo ako, kasi tandaan ninyo, si Pangulong Duterte dito, hindi siya accused. Resource person siya. O pwede pang ang witness, but not accused. Hindi ko siya akusado dito. Hindi ko siya iniimbestigahan. Yun yung sinasabi niyang paulit-ulit eh. Yes, this is a hearing investigation, pero hindi akong iniimbestigahan nyo. I was called as a resource person. So, huwag nyo ako isama sa kaululan ninyo. Tama, mali. Di ba? Yan po ang yan ang sinasabi. The people in danger. Yung inyong legislation, mine is law and order. We are far apart in our discussion dito. Biro mo, bigay mo yung pangalan mo, you put the family and the persons in danger.
Mr. But President, the proper question, ganon? Can you please rephrase your question, Congressman Gutierrez? Paano na? Ano? Akala niya tingin siya ng tingin siya, chairman. Akala niya kakampihan siya. Kawawa naman ito. Hindi siya kinampihan eh. Sabi niya, pwede, ayusin mo yung tanong mo. I-rephrase mo. Diba? Nayari siya. Gutierrez? Diba? Sige na, okay na. Okay. I-rephrase ko na eh. Hindi, di ba napansin niyo? Tingin siya ng tingin eh. Ito, pakita ko lang ha. Tingin siya ng tingin eh. Dito sa bandang dulo. Tingin siya ng tingin. Ng DDS, your personal civilian DDS, which you mentioned is apparently counterinsurgency force. apparently, even if they exist, why would I tell you the names now to you? Tingin! Magsumbong ka na! Sumbong! Ano sa akin, stupido? Sumbong pa, isa pa! Mr. President, Sumbong uli! because we're in an investigation in aid of legislation, and isa we're pa! ruling out that if they are in Hindi, mag-legislate relation kayo. to the drug war, Sumbong! Pangatlong sumbong niya na yun, ha? Anong gagawin ko? Huwag mo akong isali dyan because I would be Apat na sumbong! putting the people in danger. Yung inyong legislation, mine is law and order. Sumbong We pa! are Tingin pa far isa! apart in our discussion dito. Tingin pa! Biro mo, bigay mo yung pangalan mo, you put the family and the persons in danger. Mr. President, The proper question, ganon? Can you please rephrase Yan, rephrase mo your na. question, Congressman Gutierrez? Wala na. Tama na. Finish na. Tapos na. Finish na. Di ba? Yan ang sinasabi natin eh, Utoy. Ang hirap sa inyo kasi akala nila talaga madidiin si Duterte na by saying names. Ito yung mga involved. Ito yung mga pinatay ko. Ito yung mga pumatay doon sa mga yan. Ako pumili niyan. Uy, mga tutoy. Hindi pa ho kayo sinisilang. Ang dami na hong napakulong at pinatay ni Pangulong Duterte. So, itigil niyo po yung mga ganyan ninyong kahinaan ng jutak, ha? Please lang. Kawawa kayo eh. Nagmumukha lang kayong sa taong bayan. Walang alam. Hindi ho, totoo. Alam nyo kasi sinasabi ko nga sa inyo. Ito, may papakita ako sa inyo ha. Hindi ko kasi nila naiintindihan yung mga ganitong galawan. Itong mga ganitong galawan, alam nyo, sa totoo lang, marami ho ang nangyayaring ganito na hindi napapabalita. Totoo, ito papapanood ko sa inyo. Maraming nangyayaring ganito na hindi nababalita. Kasi nga hindi nabibigyan ng panahon lalo na pag malayo o walang police reporter doon. Pero marami pong ganitong instance na mga kapulisan natin nadadali. Kaya nga sabi ni Pangulong Duterte, wag. Yan ang paulit-ulit niya. Alam niya kasi yan eh. Sa Davao, alam niya yan. Yan ang madalas nangyayari noon. Kaya nga sabi niya, unahan ninyo. Wag. Bago pa yan, anuhin nyo na kagad. Ito, panood. Patayan 2 pulis matapos mabaril sa buy-bust operation sa Sultan Kudarat. Ang kanilang mga nakaengkwentro, mga notorious na high-value drug suspect. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Nauwi sa engkwentro ang buy-bust operation ng mga pulis sa barangay Simuay sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Nahuli ang 2 drug suspect na sina alias Ting at alias Kasi. Nasabat din ang 1 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 6.8 million pesos. Sa kasamaang pala 1 kilo, 6.8 million. 6.8 pa lang yan. Paano pa yung ibang mas malalaki dyan? Tanong, don't tell me EJK yung ganito. napatay ang 2 operatiba ng PNP Drug Enforcement Special Operations Unit 15. Patay yung 2 na operatiba. Kinilala sila Police Corporal Kirk Sipin at Patrolwoman Rosalyn Bulya. Kita ninyo? Sino ho yung mga nadadali? Yung mga nasa baba.
Yan yung sinasabi ho natin mga kababayan. Ako po'y nakikiramay sa mga kapulisan na pamilya nitong kapulisan na ito. Di ba ho? Akala ko ba, ito nga yung sinasabi ko, akala ko ba gusto ninyo ng bloodless war on drugs? Is this what you call bloodless? Hindi, di ba? May napatay po. Bakit to? Kasi hindi isang pantasiya ang isang bloodless war on drugs. Ito, 6.8 million lang. Hindi ko nilalang lang yun pero pagdating sa droga, 1 kilo pa lang yun. Lumaban. Paano pa kaya yung iba na mas matindi ang bit-bit? Sa tingin nyo, bibigay lang nila kagad yun? Lalaban at lalaban yun. Dahil dito, siguro, hindi ko naman sinasabing gano'n na nangyari na ang mindset ito mga pulis na ito, wag natin patayin, baka tayo pa madali. Pero kaya nga sinasabi ni Pangulong Duterte, binibigyan niya ng lakas ng loob yung mga kapulisan noon, nung panahon niya. Huwag kayong padadali. Unahan nyo na. Maging defensive kayo. Hindi susuko yan. Lalaban at lalaban yan. Ito na nga nangyayari, Diba? Natamaan sila ng bala sa ulo. Sugatan din sa engkwentro ang 2 pang pulis. 2 pang pulis, sugatan din. Ano to? Ito ba yung bloodless? War on drugs ninyo, mga animal kayo? Kasi nga po, hindi nyo nakikita yung reality na ganito talaga ang nangyayari sa ground. Papagaling pa sila sa ospital. Ayon sa PNP-DEG, namari lang mga suspect na makatunog ng mga pulis ang kanilang katransaksyon sa droga. Hindi nanlaban yan. Ambus yan, ambus. Malagi, ganyan na siya, hindi nanlaban yan. Ambus yan. So, nagbarilan yung mga pulis kaya namatay yung 2? Ito kasi yung realidad Sa totoo lang po. Hindi ko napapakita ang buong istorya. Pero, ito bago lang po yan Ito lang, bago lang po yan. Ito ay bagong news lang. Yan po ang realidad sa ground. Na walang alam etong mga congressman na ito paano nasa sarili nilang mga mansyon. Kumukuyakoy. May binabanatang mga sugar baby. 'Di ba? Yung iba pa nga humihit-hit. Wala kasi kayong alam. Yun ang totoo. Wala akong pinapatukuyan dito kung yung mga nasa Quadcom. Ito ay pangkalahatan na mga congressman. Marami sa inyo diyan walang alam sa katotohanan na nangyayari sa bayan natin. Lalong-lalo na yung sa mga nasa ibang lugar, yung mga liblib, yung mga kulang ang pulis. Sa totoo lang, kulang po kasi talaga ang pulis Kaya nga, lalakas ng loob niya mga animal na yan, lumaban. Ganyan po ang nangyayari. Tapos magtataka kayo, ang daming namatay on war on drugs. Sino ba namatay? Kriminal ba o pulis? Huwag nga kayong tanga. Di ba yung totoo, ano gusto nyo, mamatay? Pulis? Hindi kasi nagtataka ako, parang galit lagi nilang pinaulit, ang daming namatay nung war on drugs. Ngayon. Kriminal naman yun na mga namatay. Mga lumaban naman yun, sasabihin nyo, hindi, merong mga hindi. Tanga pala kayo, ilan lang yun. Hindi ko naman nilalang yung buhay nila Pero sa dami ng namatay, lihitimong namatay dahil lumaban, ilan lang yung masasabi mong kagagawa ng mga ninja cops? Ilan lang yun? Diba? Wala pa siguro sa 5% o sa 2% yun ng pangkalahatang namatay dahil sa war on drugs. Ilan lang yun? Again, ang tanong, hindi ba pinarusahan yung mga ninja cops na yun? Pinarusahan Yung iba nga patay na Hindi kasi alam nyo, marami hong hindi nabalita, marami hong namatay na ninja cops nung panahon ni Duterte. So, hindi lamang po mga kriminal ang namatay noon, pati mga ninja cops, pati mga pulis na tiwali namatay din. Yung iba nakulong. Wala namang, alam nyo, si Pangulong Duterte sinasabi niya, gawin nyo yung trabaho ninyo. Susuportahan ko kayo. Pero pag kayo ng abuso, aunahan ko na kayo. Yayariin ko na kayo. Yan ang lagi niyang sinasabi. 'Di ba? Anong in-emphasize nitong mga congressman na ito? Ang daming namatay nung war on drugs. Ano ngayon?
Gusto nga namin yun eh. Kulang pa nga eh. Kaya nga sabi ni Pangulong Duterte, di ba, sa Senado, hindi siya nagsisisi. At kung makabalik siya, doblado. Kaya nga nagpalakpakan eh. Doblado pa yung gagawin ko. Uulit-ulitin ko yan. Kulang pa. Tama naman eh. Ang dami pa nga nakakalat sa karsada nyo eh. Hindi kasi nila alam yun. Ang dami pa ngayon na hindi namatay. Oh. Yung iba nga, congressman pa eh. Tama, mali. Di ba? Yun ang punto dito. Baka naman kasi, hindi ako nagtatanong lang kayo mga congressman, kaya nyo iniipit si Pangulong Duterte kasi namatay yung mga nagbibigay sa inyo. Yung mga financier nyo namatay. Dahil sa war on drugs. Ako yung nagtatanong lang. Ako po si Banat Bay. Maraming salamat po. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang makakaawan.